Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Grace. 1977, ipinanganak yung tao na ginamit ng Panginoon para mabago totally yung takbo ng buhay ko. Walang iba, si Alvin Castañeda Eder. He was my Kuya Alvin first. When I was 21 years old, I met him in Manila. Napakasipag niyang mag-share about the life and purpose of Jesus Christ of Nazareth here on earth. Then, he became my mentor after I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. When I was babe in Christ, God used him as an instrument na mag-guide sa akin, mag-support sa akin, mag-feed sa akin spiritually. And then finally, when I was 33 years old, he became my pastor until that very moment, August 14, 2020, 10 a.m. when his soul departed from his body, going to Abraham's bosom, the temporary place where all servants of the Lord resting before the caught up or rapture occurred. So, isa si Pastor Alvin doon. Andun muna siya, nagpapahinga muna siya hanggang sa babalik. Hanggang sa darating si Jesus Christ para i-meet tayong lahat sa air. Si Pastor Alvin bilang pastor ko, siya po talaga yung ginamit ng Panginoon in molding me, pulverizing me, grinding me, and even cutting me. Cutting my very head, because Pastor Alvin is my head. The ways and the thoughts of the Lord are higher than ours, so how can I complain? Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you a hope and a future. Hearing this promise of God, I can't help but praising Him even in this storm. I kept putting my trust, my whole trust in the Lord, that one day He will going to fulfill this promise in my life. Sabi kasi ng mga magsasaka, yung isang kahoy, pagka gusto mo na tumubo siya ng matuwid, puputulin yung mga sanga niya. Pagka gusto ka naman na mag-spread out yung mga branches niya, puputulin yung sa taas niya, yung ulo niya. So pinutol yung ulo ko. That means gusto pa ng Panginoon na mag-spread out yung branches ko. And that is by His mercy. Si Pastor Alvin po talaga, a servant of God. Sa totoo lang, may mga principles siya. Limang principles siya na iniwan sa akin na I secretly hated. Galit ako ng sikreto.
But I glorify the Lord and thank Him because He made me realize just after the departure of Pastor Alvin here on earth, He made me realize that those principles are the best thing about Pastor Alvin. Ganito kasi yung 5 prinsipyo na patuloy na binibigay niya sa akin. Una, obey first before you complain. Ako kasi yung tao na naninigurado ba. Magtatanong muna ako, pero susunod naman ako. Gusto ko lang talaga ng explanation kung bakit mo yan pinapagawa sa akin. So sabi niya sa akin, kung sa sundalo yan, binaril ka na or babarilin ka ng opisyal mo. Sagot ko naman sa kanya, hindi naman ako sundalo. Pero sabi niya, you are soldier of God. Tapos, yung pangalawa, woman, be silent. Although hindi naman talaga din ako maingay kahit sa bahay o sa church. Minsan lang kasi pag may nakukwentuhan, napasama ako. Sa tingin pala niya, alam ko na yan na hindi niya gusto yung ginagawa ko. So, pag may nagkukwentuhan dyan na hindi ko yan napatigil or napagsabihan, sigurado yan pagdating sa bahay, ako ang lagot niyan. Mapapagalitan ako niyan. Sabihin ko sa kanya, bakit hindi naman ako yung nagkukwentuhan doon Sabi niya, hindi nga ikaw, pero ikaw yung modelo nila sa mga babae. So, dapat i-remind mo sila. Dapat may disiplina, may respeto sa nagsasalita dyan sa harapan para maintindihan yung message. So, ganun siya. Tapos, yung pangatlo, time is for the Lord. Use it for His glory. Gusto niya yung i-take mo or i-grab mo yung every single chance para makapag-share ka ng Word of God or good news. Ayaw niya na nadadivert yung time mo sa ibang bagay. Ako kasi minsan may weakness ako. Pag namimili, binubusisi ko muna yan bago ko bilhin. Tapos alam ko na yan, pag medyo naiirita na siya, lalapit na yan sa akin. Although wala naman siyang sabihin. Lalapit yan sa akin. Ano ka ba, babe? Pumunta ka dito para mag-QC or bibili? Sabi ko, bibili. So, kukunin niya yung hawak ko, dadalhin na kaagad sa counter para makapagbayad na. Ganon siya. Tapos, meron siya yung humble in every situation. Sabi niya sa akin, i-bless ka naman talaga pagka mag-humble ka lang. Kasi pangako ng Panginoon yan. Kaya kung saan ka man dadalhin ng victory sa buhay mo, remain humble ka lang talaga. Kasi yan nga ang sinabi dyan sa James chapter 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So palagi niya yang nire-remind sa akin kasi gusto daw niya na mas mabless pa ako ng sobra-sobra. Tapos yung panglima na mahirap pag hindi mo maintindihan talaga. Kailangan dito ang tulong ng Holy Spirit para maintindihan at magawa mo talaga ito. Yung Christ-like love. Loving people by action, not by words. At palagi niya naman talaga itong napapatunayan. Maraming beses niya napapatunayan ito. At yung huli nga, yung kapatid natin dito nagkasakit, wala siyang takot na puntahan ito at tulungan. Pero ako nagtatanong ako sa kanya, bakit natin gagawin ito? Sagot niya sa akin, simple at maiksi lang. We are servants of God. We should lay our life for the sheep. So wala na akong nagawa noon. Nung tumayo na siya para puntahan itong kapatid natin,
dito para matulungan, sumunod na rin ako sa kanya. Si Pastor Alvin kasi as servant of God, all out yan. Ibibigay niya lahat. Time, treasure, talent, kahit walang matira sa kanya. Yan ang mga prinsipyo niya na tinitreasure ko ngayon at pinanghahawakan ko ngayon para magiging guideline ko rin siya sa buhay ko bilang servant of God. Malaking bagay ito sa akin, ng mga iniwan niyang principles. So, habang buhay po ako na thankful sa Panginoon na binigay niya ang buhay ni Pastor Alvin para ginamit niyang instrumento na makakilala ako sa Panginoon. At hindi lang ako nakakilala sa Panginoon, pati household ko po. Nangyari po yung pangako ng Panginoon sa atin na once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you and your household will be saved. And glory to God. Lahat po kami sa pamilya namin nakakilala na po sa Panginoon and willing to serve Him na. So yan ang mga iniwan niya sa akin, ng mga alaala na hindi ko makakalimutan at habang buhay kong pasasalamatan sa Panginoon. Ganon po ang paggamit ng Panginoon sa buhay ni Pastor Alvin para mabago ang buhay ko at masasabi ko pati ng buong sambahayan ko. Glory to God Allah. So bago po ako makalimot, gusto ko na rin pong kunin ang opportunity na ito to thank God and thank you sa inyong lahat na mga ginamit ng Panginoon para po i-assist kami dyan, para maisaayos po yung body po ni Pastor Alvin, na yun naman po talaga ang desire ko, na although alam natin na our flesh is subject to decay, wala na siya dyan, pero ang gusto ko lang na maipakita ito sa mga unbeliever na ang promises ng Panginoon ay totoo, tutuparin niya ito. Kahit dito sa body ni Pastor Alvin na kung titingnan mo, imposible po na maiuwi ng buo. Pero pinakita po ng Panginoon yung kapangyarihan niya, yung favor niya, yung miracles niya, para yung iniyak ko sa kanya na, Lord, iuwi mo po si Pastor Alvin ng buo. Gusto ko po siyang maiuwi ng buo. So, nangyari po yun. Grant po ng Panginoon yung desire natin na makauwi siya at pinapasalamatan ko ang Panginoon dyan. I just want to bring back the highest thanks, glory, honor, and praises to our Heavenly Father in Jesus Christ's mighty name, and by the power of God the Holy Spirit. God bless you all.